Marami pa akong nagtatanong sa akin kung ano na ba ang latest sa senatorial preferences ng taong bayan. Kung sino para sa kanila ang iboboto nila sa 2025 midterm elections. Ilang buwan na lang po at mag-e-eleksyon na. Pero sa ngayon, hindi pa po kompleto yung mga official lineup ng maisog at ng administrasyon. Ang alam ko lang, ang kompleto pa lang ay ang sa Makabayan Bloc. Kahit na ang Liberal Party ay wala pa pong kompletong lineup. So para doon po sa mga hindi nakapanood ng aking senatorial preference for 2025 episode sa aking kabilang channel na Usapang Tito Manny, i-re-upload ko po dito at kayo na po ang mamili o ang mga karapat-dapat iluklok natin sa Senado sa 2025. Yung pong latest na lumabas na survey ay preference lang po. Hindi pa po sila yung official. Yan po ang tinanong lang sa taong bayan kung sino sa mga personalidad ang gusto nilang iupo sa 2025. So parang magiging guide na lang po natin ang mga taong nasa survey na to. Panoorin po natin ito. Papalapit na po ng papalapit ang midterm election sa May 2025. So ano na po ba ang update sa mga kandidatong nagnanais tumakbo sa 2025 elections? Yung mga nakaraang survey po kasi at mga senatorial lineups ay hindi pa po official. Ang alam ko, ang pinaka-official pa lang ay itong sa Makabayan Bloc na 10 katao lang ang kanilang ipapasok sa pagkasenador. Wala pa pong official lineup ang admin, ang maisog, at ang Liberal Party. Although sa side po ng administration, meron na po silang in-announce na unang kandidato, and I think this is official na. Senator Bong Revilla was proclaimed the official senatorial bet of the Lakas Christian Muslim Democrats in the 2025 midterm elections at the party's national convention on Friday. Revilla is the first announced candidate of the so-called Alyansa para sa Bagong Pilipinas, or the Alliance for a New Philippines, administration slate being formed by President Ferdinand Marcos Jr.'s party. So, sa ngayon, siya pa lang po ang kauna-unahang na official na tatakbo sa pagkasenador sa 2025. Kaya lang alam nyo, ako medyo nagdududa rito sa Lakas CMD. Hindi po dun sa party, kundi dito kay Gloria Macapagal Arroyo. Dahil alam na alam po natin na itong si Gloria Macapagal Arroyo ay taga-suporta at tagapagtanggol ni VP Sara. Hindi po ba ang daming mga issues ngayon ni VP Sara? At kapag dumadating sa mga hearings sa House of Representatives, andyan po si Gloria Macapagal Arroyo para ipagtanggol itong si Vice President Sara Duterte. Tapos kasama ang party niya dito sa alyansa ni President Bongbong Marcos. Alam po natin, you cannot serve two masters. Sino kaya ang ilalaglag eventually ni Gloria Macapagal Arroyo? Si President Bongbong Marcos o si Sara Duterte? Mahirap pong pagkatiwalaan itong si Gloria Macapagal Arroyo. Hindi pa po natin nakakalimutan yung Hello Garci scandal. Dahil si Gloria Macapagal Arroyo po ang tumatayong President Emeritus ng Lakas CMD, na ang presidente ay si Martin Romualdez. Tapos makikita natin na todo depensa siya at pagtatanggol kay VP Sara. So, titingnan po natin kung kanino talaga kikiling si Gloria Macapagal Arroyo. Okay, sa part naman po ng maisog sa grupo ni former President Rodrigo Duterte, sabi po sa GMA News, makakasama ng mga re-electionist Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa sa pagtakbong senador sa election 2025 ang aktor na si Philip Salvador sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. So parang ang lumalabas dito, ang pinaka-official pa lang ay si Bongo, si Bato de la Rosa at si Philip Salvador. Pero I'm sure bago po dumating ang Oktubre, ang filing ng COC, makukumpleto na po yan. Sa part naman po ng Liberal, LP announced that its sectoral wing, the Mamamayang Liberal Party List, will seek congressional seats in next year's election with former Senator Laila De Lima as its lead nominee. So hindi po tatakbong senador si Laila De Lima kung hindi magpa-party list po siya. The party also announced the mayoral run of former Vice President Leni Robredo in Naga City. So out na rin po si Leni Robredo sa pagkasenador dahil officially po ay tatakbo siyang mayor ng Naga City. So sa ngayon po, ang ina-announce pa lang ng LP ay si Kiko Pangilinan
sa kanyang Senate bid. Although nung una narinig natin na si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, saka si Chel Diokno. But as per the news today, Kiko Pangilinan pa lang po ang unang-una nilang in-announce na tatakbong senador sa 2025. Isa pa pong balita, hindi po ba na-i-announce ni VP Sara na tatakbong senador si former President Rodrigo Duterte, si Pulong Duterte at si Baste Duterte. Although sa pinakabago pong senatorial survey ng Okta, ang Duterte brothers wala sa top 12 ng senatorial survey. Sino-sino po ba ang nasa top 15 kung ngayon gaganapin ang eleksyon para sa midterm elections? Ayon po sa balita ng Manila Bulletin, Okta Research's Tugon ng Masa third quarter 2024 nationwide survey revealed that brothers Axis Party List Representative Erwin Tulfo and broadcaster Ben Tulfo are tied for the top spot in the 2025 senatorial preference survey results. In its survey conducted from August 28 to September 2, Okta asked 1,200 respondents, if the May 2025 elections are held today, who will you likely vote for as senator? 60% answered Erwin Tulfo, while 57% responded Ben Tulfo, with both potential candidates tied for first and second place. So naririto po ang 15 nangunguna sa pagkasenador kung ngayon gaganapin ang senatorial elections. Number 1, Erwin Tulfo. Number 2, Bienvenido Ben Tulfo. Number 3, Vicente Tito Soto. Number 4, Christopher Bongo. Number 5, Panfilo Ping Lacson. Number 6, Ramon Bong Revilla Jr. Number 7, Pilar Juliana Pia Cayetano. Number 8, Francis Tol Tolentino. Number 9, Emmanuel Manny Pacquiao. Number 10, Maria Imelda Josefa Remedios Amy Marcos. Number 11, Manuel Lito Lapid. Number 12, Rodrigo Digong Duterte. Number 13, Ronald Bato de la Rosa. Number 14, Benjamin Benhur Abalos. And number 15, Doc Willie Ong. Isingit lang po muna natin ang ating prayers para kay Doc Willie Ong. Mahirap po yung kanyang pinagdadaanan. So ipagdasal po natin na sana gumaling pa itong si Doc Willie Ong dahil marami po siyang natutulungan lalo na sa kanyang medical vlog. Doc Willie, pagaling ka dahil ikaw ay nasa top 15 ng pagkasenador. So meron pong 26 names dito sa listahan ng pagpipilian ng pagkasenador. So after po ni Doc Willie na nasa number 15, narito naman po ang pang number 16 to 26. Number 16, Gregorio Gringo Onasan. Number 17, Sebastian Baste Duterte. Number 18, Abigail Abi Binay. Number 19, Paulo Pulong Duterte. Number 20, Wilfredo Willie Revillame. Number 21, Franklin Drilon. Number 22, Richard Dick Gordon. Number 23, Camille Lydia Villar. Number 24, Francis Kiko Pangilinan. Number 25, Paulo Benigno Bam Aquino. And number 26, Wilbert Manoy T. Lee. So yan po yung listahan ng preferences ng taong bayan kung sakaling ngayon gaganapin ang eleksyon. Pero sa ngayon nga po, iilan pa lang yung inilalabas nilang mga official candidates sila for the midterm elections. So ayan, nakapili na ba kayo? Gawa na po ng listahan. But again, hindi pa po official yan. Pero habang papalapit po ang October, ang filing of candidacy, doon po natin makikilala ang mga official candidates ng bawat partido. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat.